Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa masulok kayo ng daigdigan. Kumusta na ang Filipino Guerrilla Forces? Still strong FGF. Strong FGF na tayo ngayon. Lalong lumalakas. Hindi na lang natin ipaliwanag kung gaano ba tayo karami. Pero ang pinakamahal dito sa mga ginagawa natin ay nakahanap tayo ng mga talagang tutulong para sa bayan. Hindi lang pamparami. So sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nagbuo ng Filipino Guerrilla Forces para sa anumang organization. Uy, may nagsalita. Okay, pakinggan natin muna ito. Ito yung gusto kong ma-implement sa ating bansa. Sa ating bansa. Pakinggan natin. Ang kabataan daw po ng bayan ng Roxas ay galit daw po sa mga kasundaluhan at kapulisan. At yan naman po ay mariin namin na itinatanggi. Bakit po ang kasundaluhan po at kapulisan ay palagi po namin nakakasama sa aming mga aktividad. Sila po ang isa sa mga sumusuporta, umaalalay sa amin tuwing kami po ay may mga activity dito sa bayan ng Roxas. At naniniwala po kami na ang bayan po ng Roxas ay payapa at hindi naman po namin sila niliretag. Sinasabi lang po namin na kinukunggi na po namin ang terorismo dito po sa aming bayan at dito po sa aming probinsya. At hindi po totoo na ang probinsya ng Oriental Mindoro at ng Occidental Mindoro ay nakailalim sa martial law. Hindi po yung totoo. Ngayon po ay galit po kami. Ang totoong galit po ang kabataan ng Roxaseño ay sa CPP, NPA, NPF. Kagaya nga po, wala pong masama sa pag-iaktivista. Basta tama lamang po ang ating pinaglalaban. At nakikiusap kami sa mga kabataan ng Karapatan Southern Tagalog na babahala na po ang mga magulang, ang mga kabataan, ang mga guro, ang mga estudyante sa inyong presensya. Nakikiusap kami na sana po umalis na po kayo at hayaan na lang po natin ang ating mga kasundaluhan at pupisan na ayusin itong sitwasyon na ito. Maraming salamat po. Okay. Ako si Ming Gomez, ang kasalukuyang tagapangulo ng Anak Bayan. Ako naman si Ida Palo, Karapatan Southern Tagalog Paralegal. Pakinggan nyo na lang, mamaya natin dudugtungan. Ako si Ming Gomez, ang kasalukuyang tagapangulo ng Anak Bayan. Ako naman si Ida Palo, Karapatan Southern Tagalog Paralegal. Okay, mamaya pakinggan natin yan. Mayroon pa tayong gusto may parinig sa inyo para maintindihan nyo kung ano nangyayari sa ating bansa. Isang mapagpalang Pakinggan nyo pa yung isa. patayin sa firing squad. Mayroon pa isa tayo. I don't know what they're talking about. Ito. Ngayon, paano po yan? Ako nag-aalala. Malinaw po pa sa akin. Wala kayong kanina pa po ako nagsasabi sa inyo, bumaba po tayo sa barangay, sasama po kami para sa kaligtasan yung naktakot kayo. Bakit ano po ba talaga? Ang i-spin nyo sa sino namin? Ano po talaga?
barangay, galing po ng bayan. May abiso po, na ipapasok, may bisita po, pupunta po dito sa amin para po malaman namin kung may bisita man po wala. Kung may bisita po, naka-ready po kami. Na may bisita maparating, ay Okay, sandali lang mga kaibigan. Ito pa pakinggan natin. Buhay ng sundalo. Nawalay sa kanilang pamilya, nawalay sa para lang pagserbisyuhan ang taong bayan. Ngayon, sundalo pa at pulis ang sinisisi ng mga tinatawag natin mga political leaders ng NPA. So, pakinggan pa isa, no? wala tayong wala tayong kanina pa po ako nagsasabi sa inyo, bumaba po tayo sa barangay, sasama po kami para sa kaligtasan yung kung natatakot kayo. Bakit ano po ba talaga ang iista niya sa sityo? So, narinig ninyo mga kaibigan, ano? Narinig niyo yung isang babae na lumalabas parang sityo leader, ano? Na ang kailangan nila ay abiso from the mayor na pinapayagan silang magkaroon ng research. Alam nyo, sa totoo lang yung nandoon na mga grupo yan ng mga universities na hinikayat ng NPA, ng mga political officers ng NPA na maghihikayat doon sa sityo nila, babalik na rin nila. Normally naman, may issue talaga. Kaya nga sabi ko, pag walang corruption, walang issue. Ang issue kasi nila dito, nung mga grupo na yon, una, ay pinababayaan sila ng gobyerno. Pangalawa, ang dapat na pera na mapupunta sa kanila, ang sinasabi nila ay ninanakaw lang ng mga ilang political leaders. So sana, hindi gobyerno ang tirahin nila. Kung totoong makatao sila, totoong makabayan, itong mga grupo na ito, huwag yung gobyerno lagi ang tirahin nila. Ang tirahin nila, ang banata nila, yung mga individual na magnanakaw. Katulad ni sa ngayong administrasyon, kay Marcos. Masyadong korap ang gobyerno. So yun lang ang titirahin nila. Katulad ni Congressman Romualdez, yung Tuadcom, o sinong si Hontiveros. Yung si Hontiveros, yung PLLT, inubos niya pera ng PLLT. Eh bakit hindi nila tinitira? Dahil leader nila. Kaya nga sabi ko nga, ang namumuno sa corruption ay mga leader rin ng mga partido komunista. So yun yung problema natin. So sa naunang video kanina, kung narinig nyo yung naunang video, grupo yun na nagtatanggol sa ating bayan, sa ating probinsya ng Mindoro, Oriental at saka Occidental. Pinagtatanggol niya na tahimik ang Mindoro. Pero dahil nga mayroong mga makakaliwa, nilalaso nilang kaisipan ng taong bayan para magalit sa ating bayan. Kasi nga may kasabihan po para sa kalaman ng lahat. Join democracy and to destroy the democracy. Sumali ka sa demokrasyang gobyerno para sirain mo lang demokrasyang gobyerno. That is communism. That is communism. Ano ba ang purpose ng NPA? Ano ba ang purpose ng NPA, ng NDF na yung mga congressman na yan? Ang gusto kasi nila mangyari, ma-drain ang ekonomiya ng bayan. Para pag na-drain ang ekonomiya ng bayan, mayroon tayong sisihin ang gobyerno. So yun ang pinaka-objective nila, mga kaibigan. So sana nananawagan ako. Nanawagan ako sa armed forces. Nanawagan ako sa taong bayan. Dapat maintindihan nyo ang labanang komunista. Noong ko pa ito sinasabi sa armed forces, ito pa noong kami nasa joint staff sa J3, noong nag-present ako ng konsepto ng total municipal clearing
na ginawa naming area clearing, pinalawak, na dinidiscourage ko ang parameter of accomplishment, parameter of accomplishment, na huwag tayo after the battle or encounter recovery of firearms and recovery of NPA. Siguro maraming recovery of firearms, no comment ako dyan. But yung paramihan na nabilang na namatay, ayan, nangyari. Ang daming namatay sa atin. Kasi gusto natin, patayan eh. Maraming matalino dyan sa men in uniform personnel. Kaya lang, hindi yan sa kanila pumapasok. Ang pumapasok sa isip nila, yung rango, yung posisyon. Kaya nga, sa totoo lang talagang pinababago ko yung parameters of accomplishment ng men in uniform personnel. We are up there for the surrendering or to neutralize by any means, not only by combat. Ang daming magagaling sa atin, pero hindi naman natin ginagamit yung kaalaman natin. Alam natin yung white paper theory, yung drain the water in the aquarium. Marami tayong natutuhan. But hindi natin ginagawa. Kasi ang hinahabol natin yung promotion, yung rango, career-oriented tayo. Bakit si General Palparan? I'm sorry naman, binabanggit ko na naman si General Palparan. Yung konsepto ni General Palparan, very simple lang yun. Even the private, naintindihan niya. So yun ang inculcate natin sa ating mga sundalo. Hindi yung high-tech na paramihan ng, ay Diyos ko po, ako naman oo. Kaya lang ako nagsasalita in public kasi wala nang imposible ngayon. Wala nang imposible sa ating mga kalaban na lahat ma-monitor tayong lahat. Ha? Siguro ang hindi na lang na-monitor natin yung mga top secret. Yun na lang hindi nila mapasukan siguro. But the common security matters, wala na yun, napasok na ng kalaban natin yan. Kaya ako, nagsasalita ako sa harap ng publiko, it because of my experience. I challenge everybody, all officers, from second lieutenant to retired, to colonel, sino yung lumaki sa field, na may ginawa rin konsepto. Oh. Kasi nga, karamihan sa ating officer, pag first lieutenant, naghahanap na ng tataguan. Ano yung tataguan? Opisina. But that's part of career. Kaya nga yung career na kwan na yan, baguhin. Ang kwan kasi, para sa kalaman ng lahat, ibibisto natin lahat. Puro may mga, yung okay, yung assignment of Mindanao, assignment of Visaya, Metro Manila, Luzon. Unang comment ako dyan. Kailangan yan. Because once you be a commander, dapat nationwide, alam mo ang approach sa kalaban. But yung lahat na lang siksikan kayo dyan sa opisina, ano yun? Anong natutuhan nyo? Tingnan nyo sa US. Sa US Armed Forces, sa kanilang mga training, 30% lecture, 70% actual. Isa atin baliktad. Si baliktad, 70% theoretical, 30% practical. Kaya nga, medyo mahina tayo kasi nga, karamihan, more on theory tayo. We need experience. We need combatant experience. Hindi ko muna napa-encounter ka, 8 gold cross. Binanggit ba natin 8 gold cross? Ha? Ano ang natutuhan nyo doon sa gold cross na yon? Pero hindi ko na-comment yun. Pero pinag-uusapan lang natin. Marami ka nga encounter, but the solution of the problem, hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin ko, gira-gera.
Ayan, darating na tayo sa China. Mag-gera na tayo sa China. Doon natin ipakita sa China ang galing natin. But insurgency is not a combat. It's more on psychological operation. CMO ang palabanin nyo dyan. Labanan ng CMO lang yan. Because yung kalaban natin, it's propaganda sila, propaganda. Kaya nga dumadami sila. Because of propaganda. And tayo, puro combat tayo. Di talo tayo. Talo ang AFP. Because we are focused on combat. And our enemy focused on psychological operation. Dapat tapatan natin ang psychological operation na. Kaya nakaka-record sila. Katulad nito. Pero sinasaluduhan ko yung nagsalita kanina ng unang video ko na yung taga Rojas Oriental Mindoro. Alam ko initiative ng mayor yon or initiative ng military commander. That is very good. Very good yun. Yun yung counter natin. Kasi kung wala niyan, tumatatak sa isip ng taong bayan. Tumatatak sa isip ng taong bayan. Ano? Na yung mga tao na ito pinapapatay ng sundalo. Hindi na ipaliwanag bakit pinatay sila ng sundalo. It because kalaban sila ng taong bayan. Kaya namatay yung mga tao na yan. So yan ang kailangan natin magsalita. Yung huling video kanina na napanood ninyo, ang ibig sabihin nun, very effective ang city leader, barangay captain. Kaya nga sinasabi ko, insurgency should be handled by Department of Interlocal Government. Internal ang problem natin, not external. So, ang armed forces is for external problem. They will only support the internal problem kung hindi kaya ng pulis. Ganun lang. Pero ang may hawak ng EOR, it's either the barangay and the mayor. Or mayor, barangay. Dalawa yan. Then, support by the police. Ang hindi na kaya ng police, support ng armed forces. Ganun lang yun. But handling of area of responsibility should be the mayor or the barangay captain. So para malawak, municipal mayor. Baka gawin nyo na naman guerrilla front. We are after for clearing of dismantling of guerrilla front. Akala ko na dismantle na mga guerrilla front. Ang dami na. Bakit ang daming kalaban? Ang dami namatay, anak ng general. Ni General Alberto. Dalawa yung Alberto na yung magkapatid na yan. Kapatid ba o magka-apelyido? Kilala ko yan eh. Namatay anak niya. Kasi, tuwang-tuwa tayo pag nakakuan eh. Pag naka-disgrasya tayo. Pero kung tayo na-disgrasya, malungkot. So, wake up tayo lahat. Wake up, government. Wake up. Ang kalaban natin, focus sila sa psychological operation. Ngayon, kumikilos na sila. Nag-rally na sila ngayon. Pinapalakas na nila ngayon ang NPA. Dati, wala mga ganyan. Ngayon, marami na. May lumalabas na pagka-armado nila. Be reminded, government, armed forces. Be reminded, armed forces. Be reminded, armed forces. Ang labanan ngayon nandito sa loob ng Metro Manila. Nandito ang political war sa Manila. At according to my information sa Southern Tagalog, wala ng NPA. Ang NPA nandito sa Metro Manila, nagtitraining ng political propaganda. Kasi by 2028, dito sila namamayagpag. Hindi lang natin alam ang alyansa ng makakaliwa at ng gobyerno. Hindi natin alam kung si Tambaloslos, si Hontiveros, implied na yan na kalaban natin. So, mga kaibigan, focus tayo on psychological operation. Yun yung paigtingin natin. Psychological operation. If we will use the psychological operation, we will win the war. Or using the local government. Habang hindi natin nababago ang batas, using of local government, katulad ng panahon ni Pangulong Digong, using of
by the local leaders. The solution of the problem of resources is a local government. Tandaan niyo yan. Kasi nga, ganito ang nangyayari, ano? Ganito ang nangyayari. Ang alam ng local government, trabaho ng sundalo. Now, ang sundalo naman, alam nila kanila trabaho. Hindi nila ini-involve ang local government, which is mali. Ini-involve nila, coordination lang. Hindi, silang lead role. Sabihin nyo kay Mayor, Mayor, narito po kami sa inyong bayan para tulungan namin kayo in regards to peace and security. That is the term, tulungan namin kayo. Para ma-inculcate sa mayor na tinutulungan sila sa security. Hindi yung pupunta ka dito na, Mayor, kailangan namin ng ganito. Hindi. Mayor, narito kami, kung anong plano nyo sa inyong bayan, nakasuporta kami. Ganun lang kasimple. Ang pag-ininga ng suporta, kasi ganito. Hindi. I-pressure nyo. Mayroon silang intelligence fund. Mayor, yung intelligence fund ninyo, hindi nyo nagagamit. Yung disaster ninyo, para emergency, hindi nyo nagagamit. Gamitin natin yan. And rest assure sa inyong bayan, kaya kung ayusin ang bayan ninyo. Ang tanong doon kung alam ninyo gawin. Ha? Ako, paliwanag ko sa inyong mga kaibigan. Paliwanag ko sa inyong mga kaibigan. Yung si Congressman Arroyo, the time of GMA, kinausap niya ang brigade commander namin at saka Battalion XO. Sinama ako, Battalion commander in my sinama ko as XO of the battalion. Tinanong siya ni Congressman Mickey Arroyo. Mickey ba yun? Mike Arroyo. Colonel pa lang noon eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng brigade commander na nag-PME commandant pa siya. Sabi niya, gaano ba katagal nyo maayos ang aming bayan? Walang nakasagot yung dalawang commander. Ako ang sumagot. Bakit? Alam ko eh, kung kailan ko kayang tapos ilang kanilang bayan, ang peace in order nila. Sabi ko, sir, within 2 months, sir, ayos ang bayan ninyo. Okay, sir. Sumagot yung brigade commander. According to my executive officer of the battalion, within 2 months, sir, ayusin namin ang inyong bayan. Sabi ng congressman, anak ni Presidente, airtime. Sinabi ng aking fan, within 2 months, sir, tapos ng ating bayan. Makiklear. Tapos, pailing-iling yung station commander, yung police chief ng Lubao, Pampanga, pailing-iling. Sabi niya, 2 taon na ako rito, hindi ko nagawa yun eh. Pero but by Major Mitran, 2 buwan lang. Laki diferensya, di ba? Tapos pag-alis ni Congressman, tanong kagad sa akin ni Brigade Commander, Major Mitran, kaya ba natin? Yes, sir. Bigyan mo ako ng, hindi ko tanda, siguro 1 platon o 2 platon. Give me 2 platon, sir. I will conquer the Lubao. Sabi ko gano'n. Pero yung police, yung PNP chief, pailig-ilig eh. Hindi maniwala eh. Kasi ang kalaban nila sa Lubao, Pampanga, NPA, yung mga lost command ng NPA at saka criminal, saka addict, yun ang problema niya. Hindi niya makaya. Tapos bago kami nag-iwalay, sabi ko sa PNP, sir, sabi ko, kasi Colonel yung PNP chair, sabi ko, magpatawag kayo ng IPOC meeting. At ako ang maging lecturer doon sa panayan. Nagkaroon ng lecture, nagkaroon ng lecture doon sa nandyan lahat ang barangay captain and other members of the municipal government. May nagtanong sa akin, DLG officer, sabi niya, do you think Major Mitran may mga NPA dito? Sagot ka agad, yes ma'am. Sabi ko, mayroon. Sabay tingin ako doon sa mga kapitan. Mayroon tingin na kunwari, nakatitig lang talaga sa akin, ayaw niya yung baguhin titingin sa akin. Mayroon na iba, nakabaw. Mayroon ba, patay Malaysia. Pero bigla ko sinagot, sinabi ko, mayroon ma'am.
But yung kasalanan nila noon, patatawarin ko sila. Dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Because siguro sa takot or walang nagtuturo sa kanila. Pero after this, ma'am, kako, after this pulong natin, at may narinig pa ako na nakikipag-connect pa sila sa NPA, may kalalagyan sila. Noong nakaraan, patatawarin natin yan. Pero ngayon, hindi ko sila patatawarin. Ano nangyari? Lahat ng barangay na-neutralize. Meeting, gamitin ganun. Pero talaga may NPA doon sa mga barangay captain. Na kung hindi man siya NPA, siya ay kontak ng NPA na kaya nilang itago. Yung nga na-interview ko yung na-interview ko na isang NPA na member ng FGF na 20 years in the service. Ang nagtatago sa amin, sir, barangay. Kasi doon sa barangay ko, hindi ko na lang banggit yan, doon ko sila, sir, tinago nung mayroon sila na encounter sa Batangas. Nandun sila sa amin, sir, yung 60 na NPA na barangay namin, 60 yun, Anong ginawa nila? Nag-merge sila civilian. Yung iba nasa bundok, yung mga babae nasa bayan. Ganun lang yan. So, kung wala tayong CMO operators o SIOPS operator, hindi natin makikita yung kalaman na yan. Nag-inkwentro sa Batangas, nandun lang tumago sa isang bayan ng Batangas. Hindi nakita ng mga kalaban, ng mga sundalo o ng mga pulis because naka-emergency sila sa civilian. Itinago sila ng barangay. Itinago sila ng barangay. So, paano tayo mananalo? Kaya nga dapat, armed forces, magising kayo na alam ko marami magaling sa inyo, pero ang nasa isip nyo, puro score. Hindi talaga hindi talaga pagpapaayos sa ating bansa ko, hindi promotion, position. Ako, Diyos ko po, Apo. General Palparan, hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya, paano niya malinis ang NPA. Pero kahit pa paano, umabot siya ng Major General. Kaya lang nakakulong ngayon. And that is, totoong sundalo, ginampanan niya ang trabaho niya. Wala siya pakialam kung ano mangyayari sa sarili niya. Ang mahalaga sa kanya, nagawa niya yung tungkulin niya. Kaya hindi siya makakalimutan ng armed forces sa kanyang ginawa. Mayroong masumunod sa kanya. Wala pa ako nakita. Mayroong mga slight lang. Pero itong mga generation, sa mga nakakausap ko mga kernel ngayon, marami na dyan susunod. Ang problema nga lang, hindi pa rin yung promotion, kaya natakot sa kaso. Ayun ang problema. Okay, so much for that mga kaibigan. Yun na muna ang lecture ko. Thank you.